Kailangan natin pag-usapan itong lumabas na survey ng SWS, no, tungkol sa level ng kagutuman sa Pilipinas. So I think alam nyo na ang naging chika. Dahil naglabas ng survey ang SWS, papakita ko sa inyo, March 29 lang ito. So papakita ko. So ito lang, kakalabas lang nila ng survey. At ang nag-commission pa nito ay ang anti-Duterte Stratbase. Stratbase kasi is an anti-Duterte think tank. So makikita natin yan. Actually, very pro-BBM pa nga yung Stratbase, no? Stratbase. Ngayon, ang makikita nyo dito is makikita nyo na moderate hunger, 21.0%, severe hunger, 6.2%. So, ibig sabihin ng moderate hunger po, ito po yung paminsan-minsan nagugutom. Ang severe hunger is always. Okay, so this is self-rated. So, kung makikita nyo dito, ito yung kanyang average. Itong madalas yung nakikita, average na yan. So, kung makikita nyo yan dyan, grabe na yung level ng taggutom, no? Ito yung breakdown yan, no? So, makikita nyo dito, ang severe hunger, always na nagugutom, ng March 2024 survey, 5.1%. Okay? Mas mataas pa actually nung pandemic ko, 5.0%. Okay, 5.0% lang nung pandemic ng 2020. So, ano na talaga to? Kakaibang level. Okay? Kasi kita mo biglang tumaas. Biglang tumaas ng from 1.5 to 5.1. Ano bang meron tayo? Meron ba tayong pandemya? And of course, no, pandemic, talagang expected na yan na mataas talaga ang gutom niyan, no? Lalo na noong 2020 kasi hindi natin alam kung paano natin susolusyonan yung pandemic. Pero tingnan yung total hunger ng 2024. Yung 2024 dito, it's ang survey niyan January, February, March, 20.2 na. 20.2 na yung total hunger. So kung makikita nyo dyan, palakihin nga natin. Okay. Kung makikita nyo dyan, pinakamataas na severe hunger from 1998 to 2024, pinakamataas na severe hunger under kay BBM. 5.1, no? 5.1% ang severe hunger. So there's something wrong. Mas mataas ka pa ng 0.1 noong pandemic, noong 2020. Kasi after nung nagkaroon na sila ng solusyon kung paano anuhan yung pandemic, bumaba na yung severe hunger from 5.0 to 2.4 noong 2021. So nakita natin na effective yung policy ng Duterte administration noon. So, ano ba makikita natin dito? Pag nakita natin dito, noong panahon ni Digong, ang severe hunger, bumaba pa hanggang 1.4. Ang severe hunger, ito talaga yung matinding gutom, no? Pero nakita natin, pababa yung trend kay Digong. Except nung pandemic lang because that is a black swan na tinatawag, black swan event. So, pero pag makikita mo, yung total hunger ng pandemic saka ng 2024, halos magkapareho na. So, nagugutom na talaga ang tao. Nagugutom na ang tao. So, ang maganda pa dito kasi, dito sa survey na to, ito kasi average. Average. So, ang maganda kasi niya, makikita natin, pwede natin siyang i-breakdown ng per area. Kasi may per area dito. So makikita mo dito, mataas talaga ngayon, no? Sa Balance Luzon, ang taas, 24.0 ang total hunger. Okay? Ka-level niya na ang pandemic, panahon ni noong 2020. Okay? So, sa Visayas, halos halos magka-level.
it's really alarming because pandemic level na yung kanyang level ng kagutuman. So, ngayon, ang gagawin ko, ito kasi may mga breakdown ng per month, no? Per month, ganyan. At kung ano yung kanilang rating, self-rated rating. Ang ano po dito ay household ha, hindi lang to individual. This is household. Okay. So halimbawa, ito, tingnan natin, ito all over the Philippines, pero maganda kasi dito by area. By area. So, pag makikita mo dito, simulan natin kay Pinoy, no? Ito naman ang pinaka-major forces ngayon, ang yellow, green, and red. So, nung si Pinoy, for example, nagsimula siya ng 2010. Okay, 2010. Nagsimula siya ng 2010, so September 2010. Okay, sabihin natin September 2010. So, 20.3% yung level ng kagutuman kay Pinoy. Nung nagsimula siya, 20.3 kasi September 2010, carry na yan, makikita mo na yung ano niya. Let's say yung November 20 to 2010, no? Kasi ang survey kasi nito is last 3 months. So, pag November, presidente na si Pinoy yan nung sinurvey, no? Or yung self-perception ng mga tao, pasok na siya dyan. November 2010, 21.7% kay Pinoy ang gutom. Ngayon, nung si Digong yung presidente, si Duterte yung presidente, ito, December 16, 13.0. Nakikita nyo? Isulat ninyo 13.0 yung level ng kagutuman sa NCR. NCR, 13.0 kay Duterte. Kay Pinoy, November 2010 is 21.7%. Ang layo, di ba? 21.7%, kay Duterte is 13.0. Kay Marcos naman is 11.7. O in fairness, no? Magaling ka doon, BBM, on your first three months, no? Sabihin natin magaling ka ng first 3 months mo. Sa NCR yon. Now let's see Balance Luzon. Balance Luzon, pag Balance Luzon, 23.0 kay Pinoy. Ay, 23.0. 18.3% kay Pinoy. Balance Luzon yan. 18.3. Kay Digong naman noong 2016, 15.0. So, mas maliit yung kay Digong. Nung pagdating naman kay Marcos, 11.3. Okay. Good. So, first 3 months, bongga ka, BBM. As you can see, no, bongga siya. Except sa Mindanao. 12.7 siya. 10.0 si Digong. So, except sa Mindanao, nung first 3 months, no? So, ito naman si Pinoy, first 3 months, 18, siya yung hindi masyadong magaling.